mind to listen to the Word of God. Pastor Idumait Hanginan, Metro Iligan Baptist, Iligan, Metro Sambuanga Baptist Church. Salamat, Pastor Ray. Maying gabi sa ato ang tanan, no? Salamat sa privilege, Pastor. Gihatag nimo, Pastor Ray, family. Salamat sa mga staff, mga students, members. Salamat sa partnership sa Bible School, sa Buluhaton sa Diyos. Salamat sa inyohang mga gipambuhat sa kahimayaan sa Diyos. Salamat sa training, no? Kahit dili gid sayon ang pag-train. Nakulbaan ko og nalipay sa Bible School. Nakulbaan ko kay ako mga estudyante ang ilang pangalan gikan sa Bible. No, naay Noah, naay Joseph, naay James, naay John, naay Jeremiah, then ang ilang teacher Idumait. Nakulbaan ko kay basig na mag-enroll mga Hittites, Jebusites, Gibeonites, no. Nakulbaan ko ba ana no sa salamat sa privilege, Pastor. So, naman sa Bible, so salamat kay ang teacher na po sa Bible. Idumait o King. No. Okay. Siya, salamat sa privilege, Pastor. And I ask everyone to please stand, open your Bible in the book of Nahum. The book of Nahum, sa tuang Bible karon, book of Nahum, chapter number 1. Okay, the book of Nahum, chapter number 1, sa tuang Bible karon, book of Nahum, chapter number 1. Jonah, Micah, Nahum, okay? Taon na nato sa tuang Bible, book of Nahum, chapter number 1. Okay, mag-pray sa tauna, mag-ampo ta, dayon akong explain, basahon nato, dahil explain nato ato ang ahikaran. Okay, mag-pray sa ta. Let's bow our head, close our eyes. Heavenly Father, salamat o Diyos kay imo ming gitugutan nga makaalagad sa imuha. Salamat o Diyos nga wala na human lang sa pagdawat sa imuhang bugtong anak nga si Jesus Christ. Wala, Lord, na human ang among kinabuhi diha. But Lord, salamat kay imong giming itagag pribileyo to serve, to worship you, Lord God, and to do things, Lord, para malipay ka. Salamat, Lord, sa ministry sa Bible School, sa Pigkaran Bible College. Salamat sa burden, kasing-kasing, Pastor Ray, uman siyang family. Salamat sa mga staff, members, hand in hand, they'll join together, Lord, faithfully join together para sa pag-train sa mga batanon nga imong i-raise sa ani, Lord, nga generation. We'll pray for your blessing, Lord, sa ilaha. And also, Lord, sa among midweek prayer meeting karon, we'll pray, Lord, sa fresh anointing sa Holy Spirit nimo, dumala sa mua, magpasabot, open our hearts, our minds. May your word will change lives. And Lord, may your word will give us your blessing, Lord God. Salamat sa imong grasya sa among kinabuhi. Thank you for your faithfulness sa among life, and cleanse us sa imong blood and magnify your name karon nga gabi. In Jesus' name, amen. Okay, lingkod tanan, palihog. Nahum chapter number 1. If you will study the book of Nahum chapter number 1, dili nimo fully ma-understand kung dili ka mobalik sa the book of Jonah. Okay, balik sa book of Jonah. One day si Jonah nag-adto siya sa east side. Okay, dito sa East Tarsis, and God wants him to be on the west side. And gusto siya dito sa Nineveh. If you know, kakitatan, kabaluta sa story, nagwali si Jonah, nag-preach sa mga Syrians, that means the capital city, the Nineveh. 100 years ang nilabay, ang mga tao dito nag-repent, nag-commitment sa Diyos, mga lagad mi, musimba mi sa Ginoo, biyaan amo ni ang among gituhuan before. Then in Nahum chapter number 1, 100 years nilabay ang Baptist Church sa Pilipinas. Kuan na siya, 106 years. 126 years. The first Baptist Church came here in 1900. So, tanaw na to sa itong Bible in the book of Nahum, chapter number 1. The Bible says here, the burden of bugat sa ilaha. That means the burden, the heavy, the book of vision of Nahum, the Elkoshite. God is jealous. That is the content of this. And the Lord revengeth. The Lord revengeth and is furious. Grabe ang iyang kasuko. The Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. Pero the Lord is slow to anger, and in great power, and will not at all acquit
the wicked. The Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. Kung imong sound the first 3 verses, suko gid ang Dios, no? Because the book of Nahum is a book of judgment. Suko na gid ang Ginoo sila. 100 years nilabay, nagrepent, nagsaad sila sa Ginoo, will serve you. Pero pag abot 100 years, nahubas, nalimtan nila ang commitment nila sa Dios. Busa ingon ang pulong sa Ginoo, dili niya i-awid ka in the whirlwind. Okay? Pwede niyang gamiton ang ipo-ipo. Pwede pod ang bagyo, and the clouds are the dust of his feet. Verse number 4, he rebuked the sea. Okay, ato sang lisdan guro. Okay. Okay, yun sa Bible, he rebuked the sea and made it dry, imagine ko, and dried up all the rivers. Bashan languished. At minsan ang mga dahon dito pwedeng malaya, dili na pwede malaya. Carmel and the flower of Lebanon languished. The mountains quake at him. Grabe ang bisan ang mga kabukiran pwedeng muuyog sa iya, and the hills melt. And the earth is burned at his presence, ye the world and all that dwell therein. Who can stand before his indignation, and who can abide in the fierceness of his anger? And his fury is poured out like fire, and rocks are thrown down by him. Verse number 7, kitang tanan magbasa, ready, read. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. Ang atong mensahe karon, our God in troubled times. Our God in troubled times. The book of Nahum is a book of judgment. Hukman na gid sila sa Dios because sa ilahang gihimo nila, disilikway nila, they forget their commitment towards God. They forsake the truth that once nga gi-preserve ilang kinabuhi nila, gi-preserve, gi-bless sa Ginoo. Pero salamat, still God is faithful. Our country, same gyapon sa nahitabo sa tuang nasod before. Our country and the world are suffering from crisis. Ato ang nasod nagsuffer sa grabing crisis karon. Calamities, bag-o lang Monday na earthquakes. Gani kung atong tanawon ang earthquakes sa Pilipinas na ay at least 100 earthquakes every day. Usahay di na ito ma-feel. Mauna ang ilang registered na ay mga storms, flood, volcano eruption, and many more. We are facing sa atong nasod of crisis. We are facing calamities. We are facing chaos right now. Political struggle, ang ato ang mga palaliton, grabing pagkataas. And we are struggling, our nation are struggling in corruption. Crime are arise in our time. Carnality towards churches and mga sa few, murag naan ay coldness diya sa bangko. We lose power sa pulpit, and we face confusion in our time. Basically, the book of Nahum, murag sama ra gyapon sa atoa, no? Murag gyapon ang atoang time. So our world are suffering with this. Pero salamat that our God is good in these troubled times. Our God is still the same yesterday, today, and forever. Amen? So why is this happening para sa tuwa? Anong nahitabo maning, anong inani siya? Our world is facing crisis, calamities, corruption, crimes are arising. Because I should say from the book of Nahum, because God's word has been rejected in our time. Ang pulong sa Diyos, murag wala na nigi patalanghugan sa mga tao. Murag ang magtudlo sa pulong sa Diyos para sa ila kabuangan ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. That's why na ay judgment moabot. That's why ingon sa verse number 3, dili niya i-acquit, dili niya i-exempted ang mga dautan. Pwede niyang gamiton ang mga storms, whirlwind, dust, calamities in order for us to understand nga naagyoy Ginoo nga buhi naglingkod sa trono sa grasya sa Diyos. And that's our God still on His throne. Naapagyapon siya sa trono, so we'll never fear what will happen. Kaya nga naman, naapagyapon siya sa trono dito sa langit.
Musa, the word of God has been rejected by some of us, by some of the people nga wala diya uban duha ang nag-reject ani. Some of those nga wala na saved and some are Christians. Sad to say, they are rejecting the word of God. Dili nila ginabasa sa ilang balay, dili nila ginatun-an ang pulong sa Dios, because the word of God can change lives. I believe in my heart, ang pulong sa Ginoo makausab sa kinabuhi, and He is still in the business of changing lives. Naapagyapon ang Ginoong business mag-usab sa mga kinabuhi sa mga tao. That's why we will not reject the word of God. Amen? We'll embrace that one, because in the day to come, ang pulong sa Ginoo maoy muhatag og hukom sa tua. Love the word of God, read it, believe it, mo na ingon sa pulong sa Dios. Sometimes nganong naay mga inaning kalamidad, troubled times atong kinabuhi sa atong nasod, nganong makita ta crisis, crime, chaos, confusions, carnality along the way sa atong nasod, atong city, sa atong community, because God's word has been rejected by some and God's word has been neglected by some. Ang buluhaton sa Dios, mga igsoon, wala nagiatiman sa mga uban. Para sa uban, winning souls is a foolishness, is a waste of time. And God said, work, for the night is coming. God does not say, be calm. Be not worried, but God said, work. Trabaho, for the night is coming. That's why every Christian in this room must work hard for souls. Will work hard, will push to, will send missionaries, will train. Why? Because the Bible says, work, for the night is coming. Bawal ang tapulan sa Kristohanon. Amen? Work and work and work, because that's what the Bible says. God's work has been neglected by some. Makaremember ta sa una mga panahon, backslide rin, backslide to, winning souls, naabot sa ato ang gospel. Why? Tungod kay nay nagtrabaho before. Na right now in our time, the baton is on our hands nato. Na nasa ang baton sa atong mga kamot, ato ni ipasa to the next generation. Ipasa na to sa tama nga pagpasa. That's why dili na to iniglek. Kung naay mga buluhaton sa Dios, let's join. Amen? Ato lang i-join kay talagsaon lang na. Dili na always. This time will pass. Mo sa ato ang ihitagaan pagtagad. Di na to nabiyaan. Kung naay buluhaton sa Ginoo, i-appeal ang atong self, i-engage ang atong self. That's why naay mga calamities, that's why naay mga chaos, kay nga naman, ang Ginoo nagpadalag judgment sa tuwa. God's word has been rejected by some, God's work has been neglected by some, and God's wisdom has been persecuted. Lahi na atong nasod karon. Ano man, kung magdala kag Bible, buang na ka. Katong magdala manok, nganong dili sila tawagon buang. Katong sugarol, nganong dili tawagon nilang naunsa, nakalay ni na ana na ni kay nagdala nag Bible. May igsoon, the wisdom of God has been persecuted by some. Ngani, kung ikaw lang ang first generation Christian sa inyong panimalay, so hard to live. Kaya nga naman, naagi mo yaw-yaw sa imo, simba ka, adto pa ka Domingo buntag, adto na pud ka sa hapon, adto na pa sa Thursday, unsa man na inyong simbahan, oy. And yet, the wisdom of God na sa tuwa, ni Ilis gapunta, ni Ligo gapunta, ni Kaon gapunta, ni Sakay gapunta, ni Anhi gapunta diri, nagbasa gapunta Bible, ni Gib gapunta, naminaw gapunta sa pulong sa Ginoo. Why? Because dili na to gusto i-reject ang kaalam sa Dios. Ang dili mga lagad sa Ginoo, ang di mo basag Bible, di manimbag gikwaan tagkaalam sa Dios ana. Nindot kay so dangerous to die nga Domingo nga wala ka sa simbahan. Kuyaw na kayo na ako'y best friend na pastor. Na sa simbahan, i-backslide siya. 2 years ago, nagsakir siya, na-stroke, namatay. Pero saya nga kayo, the wisdom of God nawala sa iya. That's why naay judgment, dili na i-acquit sa Dios ang mga tao nga naghimog dautan para sa iya. So, pero ang salamat sa Dios, ang atong Ginoo naghatag siya og tiyan sa tuwa. Salamat nga naagya punta sa simbahan, but you choose to be here. Salamat gipili nimo nga manihi ka Thursday prayer meeting. Ang uban gitagag privilege pero ilang giforsake ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pero bisag unsang nahitabo sa the book of Nahum, naa pagyapoy gamay nga hayag
kanang gamay nga hayag naghatag og paglaom sa atong tanan. Ang kabalo ba nga kung kwaon ang mga Kristohanon diri sa lanaw, kwaon ni diri unsay buhaton sa Ginoo sa lanaw. Kung kwaon ang mga Kristohanon sa Pilipinas, unsa kay buhaton sa Ginoo sa Pilipinas. Dugay raning nahilis ang Pilipinas, dugay raning gidugmok sa Dios. Pero salamat kay ang mga Kristohanon nagdala og asin, nagdala og kahayag diri sa kalibutan. That's why God preserved our country kay naay Kristohanon like you and me tinud-anay para sa Dios. So in the midst of that, sa judgment sa Dios gisulti verse 1 padulong sa verse number 6, dirita sa hayag mulantaw. Dirita sa verse number 7 ingon sa Dios, the Lord is good. Amen. Our God in times of trouble, number 1, He is our. Siya gapon atong comfort. Amen? He is our comfort in these troubled times. God is our comfort. The Bible says, the Lord is good. Nituog igwana, maayo ang Diyos, pwede tang mo reklamo tungod sa nahitabo sa itong nason, pwede tang mareklamo sa mga political struggles nato, and yet, ang Ginoo nag-atiman sa matagusa. I like David said, gamay pa ko, bata pa ko, hangtod na tigulan ko, wa ko kita righteous ng limos. Nindot kay naman giatiman sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Promise sa Diyos, in these troubled times, our comfort is in God Himself. Di kita pwede nga makakuha comfort sa lain. That's why may soon ang Ginoo maayo ka. Maayo kay Psalms 34 verse number 8. The Bible clearly teaches that the Lord is good. Psalms 100 verse number 5 clearly teaches the Lord is good. Psalms 135 verse number 3 clearly teaches the Lord is good. Psalms 145 verse number 9 and all the way through in the book of Bible, Genesis hangtod Revelation, the Lord is good. Amen? Not only the Lord is good all the time. Madto kong city jail before 12 years, niingon ko sa mga piniriso, the Lord is good. Niingon na mga piniriso, all the time. Moingon ko all the time, moingon na mga piniriso, the Lord is good. Mga igsoon, may pampiniriso na train, gibutang sa ako sa ilang unang-una, sa ilang kasing-kasing, the Lord is good all the time. Amen? Say it with me together, the Lord is good all the time. Amen? All the time, the Lord is good. Wa kita ikareklamo sa Diyos. He is good to all of His people. Amen. Tanan mga katawhan sa Diyos. In 1 Samuel chapter 12 verse number 22, for His great name's sake, kalipay sa Diyos nga tawagon tanyang mga katawhan. Inana kamaayo ang Diyos. Bisan pa nag 200 pa na ang kilo sa bugas, di gud kumutuo, di ta pakaunon sa Diyos. Karon sa atong time nagpalisod na kay tagpaniwang. Karon sa atong time, nagpalisod na kita sa pagpaslim, nagpamatuod, ginatiman ta sa Diyos. Because God is good, our comfort in this time. Bisag unsa pa na, kagubot ang kalibutan, but God is good. He is good to all of His people. He is good in all places. Salamat sa Diyos kay katong eskwelahan dito sa Jinsan, wa pa nagklase. Kay kung nagklase, dugmok dito mga bata. Imagine mo na amang mga Kristohanon dito. For the sake sa mga Kristohanon, gihold na sa Diyos because He can control. The Bible clearly teaches He can control the whirlwind and the storms. He can quake the mountains. He can calm the storms. Inana atong Diyos. He is good to all His people. He is good in all places. He is good in all situations. And He is good all the time. Amen? Mauna atong comfort. Our God is troubled time, natay comfort. Ingon ang pulong sa Diyos. Balikan nato. The Lord is good. Di, magyud ako nagsulti, ana. Bible magyud nagsulti. Amen? Nahum chapter 1, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, verse number 6. Nasuko kayo ang Ginoo niya. Kinsay makabarog sa kasuko sa Dios.
Wala. Pero sa verse number 7, Nahum said, calm down, mga anak sa Diyos. Naapay nabilin ang Ginoo maayo. Imagine mo na judgment, ingon ang Nahum, time pa sa maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos. The Lord is good. That's our comfort. Amen? Number 2, ingon sa Bible, our concern. Our God is troubled times, our comfort, the Lord is good, but our concern, ingon sa Bible, a stronghold in the day of trouble. Lahi, rabagitang mga anak usahay sa Diyos nga, di usay ma-determine sa mga tao ba, anak ba ni sa Diyos? Or usay na balaka pa ang anak sa Diyos, ang mga dili anak sa Diyos, wa na balaka. But our concern, kanang mga concern na ito ba, kanang mga kabalaka na ito, mga kabug-aton, ingon sa Diyos, He is the stronghold in the day of trouble. The word stronghold, there is a place of safety, a place of protection, a place of refuge. The Bible clearly teaches in Psalms 46 verse 1. Tanaw na to sa itong screen. In Psalms 46 verse number 1. The Bible says, God is our what? Refuge and strength, a very present help in trouble. Psalms 27 verse number 5. Take a look sa itong screen. Mauna itong concern. The Bible says, a stronghold in the day of trouble. Psalms 27 verse number 5. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. Nindot kayo, protektado ta kay gitago ta sa Diyos. In the secret of His tabernacle, He hide me. He shall set me upon the rock. Psalms 50 verse number 15 clearly teaches us this one. Psalms 50. The Bible says, and call upon me in the day of trouble, and I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Our God in these troubled times, we have our, number 1, our comfort. Number 2, our concern. Dagan tag mga concern. What if makahuman ba niya ako mga anak? What if makainani ba ako? Unta makatarbaho ba ko? Mamuhi ba kami? Makainani ba kami? Ingon ang pulong sa Ginoo, He is the stronghold. Maybe sa kalibutan, daabi atong question mark. Pero ayaw kalimot. Gipag-guarantee gyud sa Ginoo. Ang imong mga concern, di mo na kaya. Pero kaya na ako na. Tanan natong mga kadaugan, tanan natong pagtumba na humana unyang gabi at 12 midnight. But 12:01 is a new grace, is a new mercy of God. So pwede tang makaduol sa Diyos. Pwede tang makaduol sa iya. Di man garanti karon nagdaog ta, mamundaog ta. Musa natay stronghold, our concern, pwede tang makaduol sa Ginoo. Lord, tabangin na pod kuani. That's why we walk by faith and not by sight. Kaya kung ipakita daan sa Ginoo 5 years from now, undang tag-alagad sa Diyos. 1 year from now, ipakita sa Ginoo, 1 year from now, mo ni mahitabo sa imo, mayon ka, ay, di nila sa koy. But all of our concern, day by day, atong kaunon, atong kusog, atong pag-atiman sa Ginoo, every day, atong mga needs, ingon sa Ginoo, ihatag na imong concern sa kuha, because I am the stronghold in the day of trouble. Sayon lang man iistorya, pero kung iagi kag storm, di ba sayon? Kay duha lang kabuk magpaguba sa tao. Duha lang nakapi. Una, prosperity. Sometimes kung natay prosperity, di ta mo duol sa Diyos. Sa problem lang ta mo duol sa Diyos. Whether in our prosperity or in our problem, ingon sa pulong sa Ginoo, pwede gyapon ta makaduol sa Dios kay ingon niya, I am the stronghold in the day of trouble. Inana ka maayo ang Ginoo, right? In these troubled times nato, makakita ta balita, makakita ta sa makadungog ta sa radyo, kita na to sa mga social media, and yet ang atong kasing-kasing natay mga irrational fear. Kanang mga usay walay hinungdan ba? Gikabalak-an na nato daan karon, pero possibly pwede di mahitabo ugma. Naabot tay mga rational fear kanang tama gyud nga kahadlok. Kanang sakto gyud nga kahadlok. Pero the Bible says,
a stronghold in the day of trouble. Wa ba yan nag-ingon ang Ginoo, ang stronghold nimo ang imong trabaho. Wa nag-ingon ang Ginoo, ang stronghold nimo imong kaalam, ang imong eksperyensya. Ingon ang Diyos, I am your stronghold in the day of trouble. So in times of my prosperity, in times of my problem, I can run dito sa Diyos. Okay? Pwede gapon kong makadagan. Di ta pwede makasalig sa mga tao, pero pwede tang musalig diha sa tong buhi nga Diyos. Salamat gyud ta kay ang kaluwasan wala lang gihunong pagkadawat nato kay Jesus kay wa din ta nakilatan diretso. God allow us to learn His Word day by day. Gialaw sa Ginoo nga makakita ta ang katamis sa Dios matag adlaw. Pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa pagwali sa pulong sa Dios, pinaagi sa pag-alagad sa Dios. Gipakita na sa Ginoo. Aron makakita ta, uy, kinahanglan din nato ang Dios. So many people right now wala na nainana. That's why God's Word has been rejected in our time. God's work has been neglected in our time. God's wisdom has been persecuted in our time. That's why na mga calamities, na mga turmoil, na mga tragedies sa ito ang time. Tungod kay ipasabot sa Ginoo, muhukom man ko. Bisan muhukom ang Diyos, makakita gyapon ta, maayo gid ang Ginoo. Kay kung di maayo ang Ginoo, naambot lang. Kung i-disorder ang atong, disorder man giniron, pero kung i-disorder ang atong utok ba, i-disorder po niya atong mga lawas na, kuyaw. Di ba? I praise the Lord kay kung ang ilong dili na ang ilong, pag-ulan, lumos ta. Kung sa lapalapa pod pagbaha, patay ta. Gibutang gina sa Dios proper. Tubig na ay bill. Ang kuryente na bill, pero ang hangin way bill. Kung gibutangan ka na sa Ginoo atong agtang og bill. Uban kung atong mga ilong giapil man sa atong nanay og lihi ang palwa, grabing hangin atong nasigop. Dako kay tagbayaran nun. Nakatawa ta pero tinuod man na, di ba? Kung magka-remember ka sa ICU, tagahangin bayad. Aninduta ang Ginoo oy. Why bayad hangin? Wala gyud. Gabi ta kakapoy pero pag mata sa buntag wa gitingog sa langit, nagpapalit tag alaksan, papalit tag mga nebulizer, papalit tag oxygen, akalit lang tag tindog ko. Bisan wa ta kakapasalamat sa Dios. Bisan atong giuna dito ang atong unsa-unsa lang dito para sa atong kaugalingon. And yet ingon ng Ginoo, ay kagkablaka in the midst of that I am the stronghold in the day of trouble. Amen? I am the place of safety. I am the place of refuge. I am the place of protection. Number 3, the Bible says here, He knoweth them that trust in Him. Kabalo gyud ang Ginoo, di man gyud wala man gyud scanner diri. Wa gyud scanner sa kasing-kasing ba wa gyud. Wa gyud. Pero ingon sa Dios, He knoweth them that trust in Him. I like the writer of Psalms, kabalo ang Ginoo sa ako ang sa kaubos, sa taas, kabalo po ang Ginoo the numbers of the hair in the book of Matthew. So that means our comfort in these troubled times, our concern and our care. Grabe ang pag-atiman sa Diyos. He knoweth them that trust in Him. So, bisag unsa mahitabo sa kalibutan, crisis, corruption, carnality, tanan nga unsa pahitabo, ingon na Ginoo, time pasa. Bisan taliwala ana, na ako'y comfort sa imuha. Okay? Na ako'y concern sa imuha. Ako may maduulan nimo, ay duulan sa uban. Duulang. Nindot kung gamiton siya. Pwede gamiton ng Ginoo. Pwede gamiton, uwak gali, gigamit. Sa una, wali mi. Ingon man ang among preacher sa chapel, ingon niya, ang Ginoo naggamit og uwak, nagdala siya og Jollibee. Report na mi sa office. Ingon niya,
Wag yo'y lami ang imong wali. Kay wala na sa Bible, Jollibee. Ay, burger ito. Di ba? Meat, di ba? Dalas yan, no? Jollibee daw. Backslide ang pastor, eh. Naman, dadala yun. Pero pwede. Pwede kayo. Kaya pwede tayo makaduol sa Diyos. Maingon sa Bible, and He knoweth them our care. So God knows intimately kinsata and comprehensively. Kabalugod ang Ginoo kinsa. Bisag wa patay scanner. Naa diri naglingkod diri. Murag dulom kay ang imong ugma. Murag mabuhi pa baka kuha ni Lord next week. Kining sakita ni, kining problemahan ni, we lose hope. Na mga inana sa panong, pwede tang inana sa simbahan, pero ang atong lawas na diri, pero ang atong utok o kasing-kasing, wala diri. Pwede tang mutabok sa dalan, nga naguna-una sa lain, pwede tang maligsan. Pero salamat, ingon ang Diyos, He knoweth them that trust in Him. So, kabalugod sa intimately and comprehensively. Kabalugod ang Diyos. That means, kompleto, pinakakaugatan ni mo, kabalo ang Ginoo, kinsata. So, therefore, no matter how hard the people are, no matter how difficult the situation is, no matter how distracting ang atong kalibutan, no matter how hurting ang sitwasyon, just remember, the Lord is good, a very present help in trouble, and He knoweth them that trust in Him. Amen? So, bisag unsang mahitabo sa ato ang nasod, ayaw gagkabalaka. We are in good hands, in God's hand. Amen? We are in good hand, in God's hand. Okay, nata, safety nata. Nata. Paalala, parang nagkatrubol-trubol na niya. Relax lang. Okay? Okay, relax lang. Kaya nga naman, the Lord is good. And I believe that. Amen? Judgment na may, gibasa to kayo na, judgment na na. Pero ingon nga mo sa Bible, the Lord is good. Bisag unsa pa ni ihukman ang sa Ginoo ang atong nasod, maayo gyapon ang Dios. Kaya nga naman, nothing to lose man ta. Pagpatay ta, pag-ana no? Wala na, gold. Uy, kita na ni mo Abraham. Pagkanindot. Kanay time nagdamgo ko. Kaya usay ang damgo, murag tinuod. Damgo ko, naay may member na matay. No? Damgo na ko, uy, gabi. Nami sa langit. Ingon niya, uy, pastor, welcome. Ana siya sa akong damgo, welcome, pastor. Wa ko na nanggad-tagad sa iyang pagsulti. Sikog yaw-yaw. Gwapuhang lang ito'y. Gwapuhang lang ito'y. Gwapuhang lang ito'y. Gwapuhang lang ito'y. Pastor, welcome, pastor. Gwapuhang lang ito'y. Sige, kog yaw-yaw. Dugay, gikapoy ko. Then, iingon ko, Brad, dugay, nakadiri, Brad. Ingon niya, yes, pastor. 40 years na ko diri. Ha, dugay na ni kadiri. Ingon niya, karon pa ka, pastor, no? Ingon ko, kung kabaluman ka, nakay problema, pastor. Kay sa kalibutan ko o sa kalibutan tang duha, natay diferensya. Ikaw, sigag ka og malunggay. Sigag likay-likay sa mga tamis, sigag likay-likay sa mga oil. Ako, sigag ka og crispy pata, bulalo, humba. Munang una na ako na-enjoy ang langit. Ikaw, iliwit. Tung! Mataling ko. Nain lang kay damgo. Amen? Pero kung mga matay, tanda, mangyapoy langit. Right? Amen? Unsa may lose sa tuwa? Unsa man? Wala man. Wala gyud. Mo sa our God in troubled times. Ina na atong Diyos. Bow your head, close your eyes. Heavenly Father, Lord, salamat sa pulong nimo. Salamat, Lord, kay naami Ginoo nga among maduulan sa tanang panahon. Salamat, Lord, kay naay pulong nimo nga magpalig-on, magpadasig sa mua. Salamat, Lord, na simbahan na ay mga pastors na magwali sa imong pulong aron malig-on mi. Lord, I'll pray tonight, wagid ko kabalo sa kasing-kasing sa mga tawhan nimo. I'll pray that your word will change lives karon. Human na, Lord, akong trabaho, and I give this one to Pastor Ray in Jesus' name. Amen, Pastor.
Thank you, Pastor Idumait. I ask everybody to please stand up and bow your head and close your eyes. We will do this invitation. Our God in troubled times. Just bow your head and close your eyes. I don't know sa imong kinabuhi karon. Maybe naka sa kabalaka, naka sa mga problema. But our God is our comfort. Ang atong stronghold wala sa mga butang ng kalibutana na sa Ginoo. If God speaking to your heart, why you will not come to the altar? Maybe you are lots of worry about yourself, your family, everything ay mong yatubang. But just remember this, God is good. God carried us. He cares for us. If God's speaking to your heart, why you will not come? Just kneel down to the altar. Ang atong stronghold nasa Ginoo. If you have problems, if you have trouble, you come to the Lord and just talk to God. Our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, sa imong pulong, among dudunggan. Bisan Ginoo, sometimes naa kami sa trouble, namin sa mga problema, trial sa among kinabuhi. But Lord, thank you that you are good. Ikaw nagtagad ka namo. Salamat, Lord, you are concerned about us. Salamat, Ginoo, nga naay mong pulong. Lord, help us, O God, help everyone. Nga among ma-realize, Ginoo, heaven is our place. Usa ka nindot kayo nga pribiliyo nga kami, Ginoo, mga lagad diha kanimo. Tabangi kami, Lord, diha sa among kasing-kasing while we are serving you. Malipayon kami bisan sa mga taliwala, sa mga pagsulay sa among kinabuhi. In Lord, help these people. They came forward, they prayed. Lord, bless them. Lord, nakakita ka sa ilang kabugaton, sa ilang kasing-kasing. Lord, I pray that you will bless their heart. Lord, bless also sa ilang kinabuhi. Tanan na akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.